ng tatak, kapatid, sinasabi ko na po sa inyo na hindi sinugo ng Diyos. Ito, tatapwat, sugo rin ito, nalilibutin sa lupa. Na ang gagawin nito, dahilan pinagkalubang ito, na magtatagumpay, alisin ang kapayapaan sa isa't isa, o kapayapaan sa lupa, ng isa't isa magiging bunga, magpapatayan. At bali na handang tabak ito, upang ang bawat hindi sumunod o sakalansang sa kanyang kaluban ay kanya rin papatayin. Ngayon kapatid, ano ang kaiba ng kabayong ito o iglesia? Sa unang iglesia na nilalaman ng unang natak, anong pagkakaiba kapatid? Alam naman natin nung una puti, iba, sinugo ng Diyos ito. Ito naman pula, hindi sinugo ng Diyos kapatid. At anong kapayapaan ang aalisin nito? Tignan nyo kapatid, ang kahulugan, ano ang kapayapang alisin nito? Ayon kay Apostol Pablo, sa sulat niya sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2, talatang 4, at 17, ganito po ang ating malalaman na aalisin po nito. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na siyang pinag-isang dalawa, na kanyang pinag-isang dalawa at binibang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Sino itong tinutukoy kapatid na siyang ating kapayapaan? Ayon kay Apostol Pablo, siya po ang ating Jesucristo. At ang ating Jesucristo, magmula pa sa pasimula, siya ang berbo ng Diyos o salita ng Diyos. Ayon pa sa 17 kapatid, at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong malalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Isinugo ng Diyos na nasa laman itong berbo ng Diyos at tunay na pinangaral sa atin ang kapayapaan. Ito ang tatanggalin kapatid nitong sugong ito nalilibot din sa lupa, dapat hindi sinugo ng Diyos, na tunay na aalisin niya ang kapayapaan na dapat ipangaral, dapat ito tunay na sasalansang sa kalooban ng Ama. Maliban pa dyan kapatid, ayon pa po dito sa Efeso Kapitulo 6 talatang 15, at inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Hanggang sa ating kapanahunan, lalong higit tayong binigyan karapatang maging anak ng Diyos, tinawag sa pangalan ng Ama at ng Anak. Tunay na handa at may tunay na sa ating kahandaan ay may panyapak ang ating mga pa upang ating pong ipangaral. O ayon po sa ating nabasa ay ipalaganap ang Ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya dito kapatid, ang kapayapang aalisin nitong iglesyang ito o ibang kabayo ay ang salita ng Diyos. At alam naman natin kapatid kung ano itong aalisin niyang salita ng Amang Diyos. Ayon po rito kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 1 kapatid, ito po ang aalisin kapayapaan o ang bunga ng kapayapang aalisin. Ito po ang katugunan. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo, pag ito'y pinangaral, unay, ng mga magiging bunga nito ay pananampalataya. At napakalagang pananampalataya kapatid. Dito tayo aariing ganap para nang sa magkagayoy sumasa atin ang kapayapaan at lalong-lalo na po tayo ay sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ito po ang aalisin. Pananampalataya na kung saan nangaputok, hindi lang ang ating isip, kundi
buong pagkatao, pati kaluluwa. At ano ang aalisin, kapatid? Narito po, 1:16 ng mga taga-Roma. Sapagkat hindi ko ikinakaya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Anong alisin nito? Ebanghelyo na ang katumbat ubungan nito, kaligtasan. Walang kaligtasan, kapatid. Ang gusto nitong iglesia nito, walang mga liligtas. Kundi, magiging alagad niya upang, masusunog araw at gabi sa dagat-dagatang nagningat ng apoy at asupre o ikalawang kamatayan. Yan, kapatid, ang ayaw ng Panginoon. Dapat meron ito. Ngayon, ating tutukuyin, kapatid. Ito pa, ang isang po, batayan, ebidensya po, na ito bang pananampalataya, dahil ang pananampalataya rin to, kapatid, ito ba sa atin ay tunay na mag-aalis tayo o tumasa atin ang kapayapaan? Dahilan, ang katanungan, sino ang mag-aalis na ito sa kapayapaan? Sino? Kaya't dito na, isa pang batayan po natin na itong pananampalataya natin. Tunay ba nag-aalis ng kapayapaan o nananatiling sa atin ang kapayapaan? Ayon sa gawa ng mga apostol, ayon po kay Apostol Pablo dito po sa Kapitulo 20 ng mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 30. At magsisilitaw sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga lagad sa kanilang kabulingan. Kita mo, kapatid, ha? Kahit dito sa loob, gaya ng kalagan ng aklat ng Apokalipsis, mga minamang na kapatid, sinasabi ng ating Panginoong Kristo na sa inyo ipinahayag ang iwaga ng karyan ng langit, datapwatang na nga sa labas ay pawang talinhaga na kanilang nakikita, namamasdan, datapwat hindi namamala. Kanilang nadirinig at napapakinggan, datapwat hindi nila napag-uunawa. Kaya dito, kahit dito na po sa loob, merong mga masasamang tao na magsasabi ng masasamang bagay, tunay na magdadala ng mga kasama o kapatid po natin sa kanila. Na siya naman nakapangyayari, di ba? Mga ilang beses na po, nakailimang beses na po ang iglesia magmula ng ipangaral ng una nating tagapamahan ng kapatid na minamahal, Dominador Dato. Kaya kita nyo, tunay na nakapangyayari. Kung dito meron, di lalong-lalo na po sa mga nangasalaba. Bakit kasi? Hihiwalay sila sa Ebanghelyo o salita ng Diyos. Hihiwalay. Hindi na tatanggapin, hindi na tatampalatayanan. Kita nyo, kapatid, kung dito meron, kahit di lalo na sa labas, dahil ang labas. Bakit kasi? Anong patunay na ito po'y nakapangyayari? Ayon po sa sulat ng Apostol Pedro, sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1, ganito po ang ating matutunghayan na batayan na kung sa labas, sa loob meron. Ngunit may magsisilataw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Kita mo, kapatid, sa bayan, magsisilitaw ang mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo. O kita mo, kapatid, kung sa bayan, napapalibot sa bayan, napakaraming bulaang propeta, sa atin, gaya din naman sa inyo, magkakaroon ng bulaang guro na mga papasok sa lihim na mga nakapapahamak na mga ibuang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagtataglay sa kanilang sarili sa madaling pagkapahamak. Kita mo, kapatid, kahit dito, kung paano lumitaw ang napakaraming bulang propeta sa bayan, dito sa loob, sa bayan ng Diyos, may tatayo ring bulaang guro.